From the Philippines to Japan, my very first international trip, and my first time riding an airplane. Honestly, sobrang kinakabahan ako nung una. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pero habang papalapit na ang flight namin, unti-unting napalitan ng excitement ang kaba. Totoo nga no, iba talaga ang feeling kapag first time mo sumakay ng aeroplano. Nashock ako sa experience, sumakit ang ulo ko, sumakit ang tenga ko, at feeling ko nasusuka ako. Especially during take-off. Pero kahit ganon, grabe, ang saya pala talagang mag-travel. Are found under your seats. On a water landing, remove sharp objects from your body. Slip vest over your head, take tape around your waist, push and to buckle. We stayed at Ninoy Aquino International Airport for almost 7 hours waiting for our flight to Japan. Habang naghihintay, natutulog lang kami sa waiting area hanggang sa dumating na ang oras ng boarding. Noong nasa aeroplano na ulit, this time for almost a 5-hour flight, hindi na ganoon kalakas ang kaba ko kumpara sa unang sakay. Pero yung take-off at lalo na yung landing, grabe pa rin. Nahilo ako at parang gusto ko ulit magsuka. Pero sulit, lahat dahil napakaganda ng view sa taas. Seeing the clouds from above was something I had only seen in pictures before. Baka matikan, movie. Movie lang? Hindi, ano mo to? Ha? Ano mo to? Sorry. Hindi ano ako nakamot. Habang nasa biyahe, cabin crew served us breakfast. At grabe ang sarap ng pagkain. Kasama ko pala sa people ng students with school at 2 teachers. We were heading to Japan to participate in the World Youth Meeting 2026. A dream I had been praying for and finally the future. Pagdating namin sa Japan, kinabahan ulit ako sa immigration at security. Bigla akong pinatigil na security officer dahil yung sleeper dog nila ay ayaw umalis sa bag. Kinabahan talaga ako. Pero ipiliwanag ko na baka naamoy lang ng aso ang mga pagkain nila na akong pasok. Thankfully, chinek nila ang bag ko at okay naman. Nakapasok din ako sa wakas sa Japan nang walang problema. Sino kami magkawanta? Wala kami internet, guys. Hello. We are now here and Our first stop was Iyon. At syempre, first day pa lang nabudol na agad ako. Nakabili agad ako ng unique t-shirt na around 200 pesos lang kapag in-convert ito sa peso. Grabe, sobrang saya maglibot sa mall. Ang daming pagkain, ang daming magagandang gamit at karamihan pa ay affordable. Pagkatapos noon, sinundo na kami ng aking host family. Habang nagsasakyan kami, hindi ako mapigilang tumingin sa labas. The houses, the roads, the infrastructure, everything looked so beautiful and so artistic. Hanggang ngayon hindi ko talaga nagsisingin sa akin na nandito na ako. Yung lugar na dati pinapanood ko lang sa anime at nakikita ko lang sa social media, ngayon ay nararanasan ko na mismo. Para talaga ako napunta sa isang anime world. At syempre, hindi mawawala ang first epic moments ko. Ang simple lang naman ang gusto kong gawin, tumae. Kaso pagpasok ko sa CR, pagtingin ko sa toilet, napaisip talaga ako kung paano ito gamitin. Hindi na lang muna ako tumae no. Hanggang sa tinawag ko na ang foster mother ko para magpaturo.
Pati nga sa pagligo ko, nalilito ako sa shower. Biglang sobrang init ng tubig. Tapos, biglang sobrang lamig. Hindi ko talaga maintindihan kung paano i-adjust. Pero kahit ganoon, sobrang saya ng experience. I'm also happy na stay close agad kami ng foster mother ko. Napaka-welcome niya. Kaya mas naging komportable ako sa bago kong environment. Grabe, dati, pinapangarap ko lang ang lahat nito. Napanood ko lang sa videos, ini-imagine ko lang kung ano ang pakiramdam ng makarating sa Japan. Pero ngayon, dito na talaga ako. God truly has perfect timing. Dreams really do come true. This is only the beginning of my Japan journey, and I can't wait to share more memories with all of you. See you sa mga next adventures natin!